blessing! Ang bilis po ng panahon, tayo ay lumampas na sa kalagitnaan ng pagdiriwang po natin ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Ngayon po ay ika-6 na linggo na ng Pasko ng Pagkabuhay. At naririto naman po tayo sa ating palatuntunang #blessings. At mapalad po tayo dahil muli nating makakasama ang naging co-host ko na dati, no, si Father Mar Baranda, ang parish priest ng Holy Rosary sa Bikutan at ang Chancellor ng Diocese ng Pasig. Father Mar. Magandang umaga po, Bishop, at mapalad din po tayo at kasama natin ngayon, guest natin, mga kabataan, no? Naku, teka muna, Father Mar, kamusta ka na? Ang parish mo ngayon, Ay, after nung Lent, tapos ngayon ay Easter season. At saka, naku, pagod din, Bishop, eh. Nakapagbakasyon ka na ba kahit konti? Oh, hindi. Baka kailangan natin konti. Alam mo, pag summer, maraming mga outing-outing dyan, di ba? Oo nga eh. Tapos baka meron ka ding mga punta sa Nagpaplano beach. pa lang. Nagpaplano pa lang. Hindi, galing na kami, Bishop, sa Cebu, sa Bantayan. Ayan, Napakaganda. ganda ba talaga? Kasama ko yung staff namin, Bishop. Naku. Pero, Sana makapunta naman ako doon, ha? Pero hingi pa rin ako ng bakasyon sa'yo. Hingi ka pa rin na talaga, ikaw talaga. Anyway, sige, Father Mar, pakilala mo na yung ating mga guests. Oo nga, at mapalad tayo, Bishop. Ang mga guest natin ngayon ay galing sa parokya ng Maria, Reina ng mga Apostoles, si Joji at saka si Arnold. Arnold po. Oo, sige, pakilala niyo yung sarili. Ako po si Yuji Baldosa. So, ngayon po, tapos na po yung term ko as a youth leader po. Pero ngayon po, nag-serve po ako as liturgical dancer. So, actually, nag-start po yung pag-serve ko sa simbahan dahil po sa family ko. Then, mostly po sa kanila nag-serve as choir, then lector and commentator po. Pero ngayon po, dahil hindi po ako pinalad doon, ngayon po, nagtuturo po ako ng mga bata, mga kabataan din po na sa tambourine dance po. Wow. Bali, kakaiba yung iyong service, ano? Yes po. Nasa liturgical dance, Yes no? po. Kasi usually pag sa parokya ang narinig natin at naiimbitahan natin mga guests, no, ay mga involved sa mga ministry, halimbawa sa pagiging lector, commentator, altar servers, di ba? Aba, ito liturgical Yes. dance, no? Balay dancer ka ba? Hindi po. Nag-aaral mo ng onting contemplative dance lang. Contemplative Yes po. dance, no? So, sumasayaw po sa liturgy means. Alam mo, pag nagmimisa nga ako dyan sa MRAP, Opo. no, talagang, di ba, ang daming siguro nakikita kita doon, ano, pag Yes, yung mga, Gloria, Opo, no, yun pag, lang po yung parang Holy, no, ayan, no, yan ang, ano, at nagbibigay kasiyahan yun sa liturgy, Yes. no, very good, no. O, ikaw naman, Arnold. Ako po si Arnold from Maria Reina ng mga Apostoles din po. For 3 years din po, dati po ang Parish Youth Ministry Coordinator. Then for now po, ako po yung ingat yaman ng worship ministry namin. Treasurer ka. Opo. So far po sa ngayon, napakahirap po ng trabaho kasi alam niyo naman po, pag ingat yaman, pera po ang pinag-usapan po natin. Then when it comes to ministry naman po, ako po isang lectors at commentators. Wow, lector, commentator. Isa Yan po ang, akong lector. Then sinubukan ko din pong maging lead dance tulad niya. Pero alam niyo naman po yung katawan ko. Katawan natin, hindi Katawan ako. natin pala. Ikaw naman, no, hindi ka nag-iisa. Ay. Ayun po, dahil sa mga katawan natin, Ayan. lumipat naman po ako sa iba, kung saan po nag-lector po ako. Pero Arnold, paano ka nahikayat mag-serve? Nung una po, inggit lang po talaga. Inggit? Inggit lang po. Kumbaga sabi ko, una pong napunta sa community ng pag-serve, yung kuya ko, which is choir po. Sabi ko, gusto ko maging choir. Then, naging choir nga din po ako. Sabi ko, di naman kaganda ng boses ko. Sige, dito ako sa lectors or sa lead dance po. Then, later on po, di ko na namalayan sa sarili ko na umabot ng 14 or 13 years dito sa paglilingkod po. So, naengganyo ka lang dahil nga naghahanap ka ng kaibigan. Opo. Naku, tingnan mo nga naman. Pero hindi ba sabi nga natin, no, pag ikaw ay nang-engganyo para mapalapit sa Panginoon, di ba? Kaibiganin mo muna si Jesus. Di ba? Ganun eh. At yung pagkakaibigan, yan ang pakikipag-ugnayan. Yan ang daan para hindi lang mapalapit sa Panginoon, kundi mapalapit din sa simbahan. Very good. Alam mo, Father Mar, ang ganda ng ating ebanghelyo ngayon eh. Ang ganda ng sabi ng Panginoon, no? Sabi niya sa kanyang mga disipulo, kung mahal ninyo ako, ay susundin nyo yung aking mga utos. Magandang
pag-usapan ng konti yun, no, sa ating buhay. Lalo na sa ating mga kabataan. No? Opo. Yung pagsunod sa utos ng Diyos na pagpapakita pala ng pagmamahal sa Panginoon. No? Ano ba karanasan nyo pag pinag-usapan yung utos? Utos ng Diyos. At sinabi pong utos, diba usually po kailangan lagi ka sumusunod sa gusto niya Oo. para po makabuti ka. Oo. Kabisado ba natin yung 10 utos ng Diyos? Wala. Natawa ka, ha? Yes po. Ay, di ba kamo nagtuturo ka rin? Opo. Oo, kasi alam mo na naranasan ko, nagkatikais ako sa public school dito lang dati sa territory natin. Oo. Iyan ang una kong tinanong. Naku, yung mga nasa sa eskwelahan, hindi kabisado. Yung iba naman na may alam na pagbabali-baliktad yung number 1 hanggang number 10. No? Kaya, doon pa lang kung sumasablay na tayo, ang hirap naman. No? Pero sabi mo nga, napakahalaga na sumunod sa utos ng Diyos. Bakit mahalaga, tingin mo? Para po mas maging maayos po yung buhay natin. Buhay, oo. Kasi di ba pag inuutusan ka, di naaayos yung buhay mo. Kasi pagsunod ay pagkaroon din ng pagsasaayos ng iyong buhay. Pero ito yung gusto na Diyos. Sabi kasi niya, kung mahal ninyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. No? Kasi gusto niya, pag sumunod tayo sa Kanya, mapanatili yung pagmamahal natin sa Kanya at yung malalim na ugnayan ng pagmamahal sa Panginoon. Diba? Tama, no? Ikaw naman, Arnold, ang tingin mo, bakit kailangan sumunod sa utos ng Diyos? Kailangan sumunod sa utos ng Diyos. Kumbaga, parang may patutunguhan ka o may alignment kang titingnan sa tinaharap sa pangutos. Oo, kaso nga lang di ba yung utos ng Diyos, no? Kung titingnan natin sa matandang tipan, 10 utos yan, pero nilagom niya sa 2 utos. Yung mahalin mo ang Diyos at mahalin mo yung iyong kapwa. Doon pa lang alam na natin yun no? Pero doon pa lang sumasablay din tayo, di ba? No? Meron ka ba maikikwento sa iyong karanasan na nakita mo na kahit papano ay liyabag mo yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa? Meron po. Oo. Doon pa lang po sa pag-serve, like for example, sa lector po, katapatan sa Diyos o katapatan sa paglilingkod. Oo. Usually po, di ba, pag every Sunday, yun na lang po yung panahon mo na, kung nga magpahinga ka, ganyan, gagala ka. Then, eventually, kung nga serve mo na, sa hapon, biglang may magte-text, uy, gala tayo sa ganito, sa ganyan. Doon pa lang nasusubukan na yung katapatan mo na maglilingkod ka ba o gagala ka. Yan, oo. So, doon pa lang po. Nasusubukan ka talaga, ha? Opo. Bishop, nagsisignal na, kaya babalikan natin itong napakagandang tinatalakay natin. Break po muna tayo. Magbabalik po tayo sa ating palatuntunan. Hashtag blessing. Hashtag